Maligayang pagdating sa From Sander PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, maririnig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo at tagumpay. Ako si Miss G at samahan mo ko kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan, o inspirasyon, sama-sama nating pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Hi Miss G, please call me Cassie. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan. Hindi rin ito tungkol sa paghingi ng simpatsya. I just wanted to share my story. Baka sakaling may ibang nakakaranas ng ganito at maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. I'm a proud transgender woman, 28 years old. Matagal-tagal ko na ring nilalabanan ng mundo at pati na rin ang sarili ko noon. Pero ngayon, masasabi kong nahanap ko na kung sino ako. May maliit akong business. Nagtuturo minsan sa mga LGBTQ+ forums, and in my own little ways, I try to inspire people to keep going. Pero may isang bahagi ng buhay ko na hanggang ngayon, mabigat pa rin sa dibdib. For the past 2 years, I've been in a relationship with someone I truly love. Let's call him Marco. He's 34, may trabaho at may isang anak, isang batang lalaki na sobrang bait at malapit na rin sa puso ko. He lives with his parents, kasama ang anak niya, and madalas nandun din ako. Pero sa 2 taon naming yun, hindi ako kailanman naipakilala bilang partner. Sa lahat ng nakakakilala sa kanya, ako si Cassie, yung kaibigan, yung tropa, yung close na close niya. Pero never akong naging si Cassie ang mahal niya. At first, iniintindi ko siya. Naiintindihan ko naman, iba-iba ang takot natin. Iba ang expectations ng lipunan, lalo na sa mga lalaki. I told myself, baka kailangan lang niya ng time. Pero habang tumatagal, nagiging forever waiting ang pakiramdam. Kapag may nakakabistong may espesyal sa amin, lagi niyang sinasabi, wala yun, close lang kami. Matagal na naming tropa yan si Cassie. At ako, ngingiti lang. Magpapanggap na okay lang, pero deep inside, I break. A little more, every single time. Alam mo yung feeling na proud ka sa taong mahal mo, pero hindi mo pwedeng ipagsigawan. Yung magka-holding hands lang sa labas, hindi mo magawa. Yung mag-post ka ng picture na magkasama kayo, kailangan mo pang i-double check kung makikita ba sa feed niya. I watch trans women like Lars Pacheco, Khaled Karen, and I can't help but wonder. Bakit sila pinaglaban? Bakit ako hindi? Hindi ko naman hinihingi na i-post niya ako araw-araw. Hindi ko naman kailangan ng relationship goals sa Instagram. Pero sana kahit sa mga taong mahalaga sa kanya, maging totoo kami. Dumating na ako sa puntong tinanong ko siya, mahal mo ba talaga ako? Ang sagot niya, oo naman. Pero kung ganun, bakit ako kailangang itago? And this is the hardest part. I love him so much. Mahal ko siya kahit ganito lang kami. Kahit nasasaktan ako. Kahit parang ako lang ang humahawak sa relasyon namin. Kahit ilang beses ko nang questionin ang sarili ko. Kung ako ba ang may problema? Kung hindi pa ba ako sapat? Kung babae lang ba talaga ang kailangang ipaglaban? Pero alam ko sa sarili ko, I've come so far to let someone make me feel invisible again. I want love that's not hidden. I want to be introduced as someone worth fighting for. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang taong minahal niya at pinili niya. Hindi ko pa alam kung aalis na ako o maghihintay pa. Pero habang hindi ko pa kayang desisyon, ito muna ang panalangin ko. Sana dumating ang araw na hindi na kailangang ikahiya ang pagmamahal. Sana dumating ang panahon na kahit kami, mga trans, ay kayang mahalin ng buo, ng totoo at ng walang takot.
At sana kung may ibang Cassie dyan na nakikinig ngayon, please know, you're not asking for too much. You're just asking for the kind of love you truly deserve. Salamat sa pakikinig, Cassie. Hello, Cassie! Una sa lahat, salamat. Salamat sa tapang mong magsulat. Salamat sa pagtitiwala mong ibahagi sa amin ang parte ng buhay mong hindi madaling ikwento, lalo na sa mundong madalas masyadong judgmental. Habang binabasa ko ang sulat mo, ramdam ko ang bigat. Hindi lang dahil sa sakit ng hindi pinaglalaban, kundi dahil sa lalim ng pagmamahal mong kayang tiisin ang sakit alang-alang sa taong mahal mo. Alam mo kasi, ang magmahal sa dilim ay hindi kasalanan. Pero ang manatili sa dilim habang unti-unting nawawala ang sarili mo, yun ang dapat mong pag-isipan. Dahil ang pagmamahal, dapat yan ay tahanan, hindi taguan. Hindi selfish ang pangarap mong maging public. Hindi ka demanding. Hindi ka kulang. Ang hinihiling mo ay simple, respeto at pagkilala. At yan ay hindi luho, karapatan niya ng taong umiibig. Nakakalungkot isipin na sa 2 taon ng relasyon nyo, ikaw lang ang palaging lumalaban. Ikaw ang tahimik na sumasalo ng lahat habang siya pinipiling manatiling tahimik. Yes, may anak siya. May pamilya siyang inaalala. Naiintindihan ko yun. Pero minsan ang pagprotekta sa isa ay hindi dahilan para saktan ng isa pa. At ikaw yun, Cassie. Ikaw yung nasasaktan sa gitna ng katahimikan niya. Hindi ko sasabihing iwan mo siya ngayon. Hindi ko rin sasabihing maghintay ka pa ng ilang panahon. Ang sasabihin ko lang ay ito. Timbangin mo ang sarili mo sa puso mo. Tanungin mo, masaya pa ba ako sa relasyon na ako lang ang kumikilala? Tanungin mo, kaya ko pa bang magmahal kung ako mismo ay hindi nakikita ang mahalaga? Kasi ikaw ay buo. Hindi ka pangalawa. Hindi ka dapat pang itago. At ang tunay na pagmamahal, hindi natatakot, hindi nagtatago, hindi nagsisinungaling. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung kailan kanya ipaglalaban. Ang tanong ay, hanggang kailan mo pipiliing hindi mo ipaglaban ang sarili mo? Ano man ang piliin mo, dito lang kami. Sa komunidad na to, may mga taong handang makinig, umunawa at umalalay. Kasi hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman magiging mali sa pagmamahal mong totoo. Kasi, sana balang araw, mahalin ka rin ng taong sa paraang hindi mo kailangan magtago. At sana, habang hinihintay mo yon, mahalin mo muna ang sarili mo na parang hindi ka na kailanman babalik sa dilim. Ingat ka palagi at salamat ulit sa tapang. Salamat sa pakikinig sa isa na namang liham ng buhay. Kung naantig ang puso mo, pakisubscribe ng aming channel. At huwag nyo rin kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang kwentong ito. At kung nais mo ring ibahagi ang iyong storya, maaari kang mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.